Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Papunta sa liblib na lugar ang van na sinasakyan ng mga magnanakaw. Dito na isa-isang tinanggal ng mga magnanakaw ang kanilang mga suot na ski mask. Napuno ng pagkasabik ang kanilang mga mata nang makita nila ang mga bag na puno ng pera sa likuran ng kanilang van. Mayroon tayong problema, Kuya Walter. Nasa likuran natin ngayon ang lalaking iyon, kasama ng babaeng pulis sa bangko kanina. Mabilis na tumingin sa likod ang isang magnanakaw at napansin ang sasakyan sa kanilang likuran. Agad itong sumigaw sa nakakamuflage na leader ng mga magnanakaw sa sobrang panik. Mabilis na tumingin sa likuran ang iba pang mga kasama nilang magnanakaw, dito na tuluyang nagbago ang kanilang mga mukha. Masyado silang marami sa bangko, pero hindi pa rin nila nagawang pabagsakin si Daryl. At sa halip ay nagawa pa sila nitong pabagsakin. Sa bagay, walang kahit na anong pakialam si Daryl nang tamaan ito ng balang mula sa baril ng kanilang Kuya Walter. Ano naman ngayon? Huwag niyo sabihing takot na kayo sa isang hayop na katulad nito. Magmaneho ka paakyat ng bundok. Mahina ang signal doon, kaya hindi maging madali para sa kanila ang paghahanap sa atin sa sandaling mag-report ang mga ito sa mga pulis. Makikita ang nagdidilim na itsura ng nakakamuflage na lalaking tinatawag nila bilang Kuya Walter, habang naglalabas ito ng kanyang galit matapos mapansin ang pagsunod ni Megan at Daryl sa kanilang van. Kahit na nagmukhang confident ang kanyang pagsasalita, makikita pa rin sa kanyang mata ang pagkabahala at galit na kanyang nararamdaman. Ang nakakamuflage na lalaki ay nagngangalang Lance Walter. Isa siyang kriminal na nakagawa sa halos lahat ng kasamaang maiisip ng kahit na sino. Tumakad siya sa Donghai City matapos maisip na makakakuha siya rito ng napakalaking kayamanan, pero hindi niya inasahang makakarap niya si Daryl, ang pinakakinababahalaan nilang tigasin na kanilang nakalaban sa bangko. Mabuti na lang, matapos ng mga hindi inaasahang pangyayari, ay nagawa pa rin niyang makuha ang pera na pinagplanuhan nilang nakawin. Kasalukuyan pa rin niyang hawak ang batang babae bilang kanilang hostage, kaya alam niyang hindi magpapadalos-dalos ang mga ito sa paghabol sa kanila. Dito na siya magkakaroon ng pagkakataon para tapusin ng dalawa kung agad niya itong makukuha. At kung suswertehin, maaari rin siyang makatikim ng kagandahan. Haha! Isang malaking ngiti ang nagpakita sa mukha ni Lance Walter, habang iniisip ang magagandang posibilidad na maaaring maging kasunod ng kanyang mga gagawin. Sa loob ng isang Audi R8 na kasalukuyang nakabuntot sa van. Bilisan mo pa Daryl, humanap ka ng pagkakataon para pigilan ang mga ito. Matapos makita ang kalmadong nagdadrive na si Daryl, agad siyang pinressure na mag-drive ng mas mabilis ng nababahalang si Megan. Bahagyang ngumiti si Daryl at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hihinto sila sa sandaling makarating tayo sa gilid ng bundok." Papunta ang grupo ng mga magnanakaw sa isang abandonadong bundok sa hilaga ng Donghai City kung saan natiyempuhan ni Daryl ang mga magnanakaw ng sa mga puntod noon. Malinaw na naalala ni Daryl na hindi pa masyadong develop ang abandonadong bundok na ito, kaya hanggang sa kahalahati lang ng daan paakyat sa bundok ang nagawang gawing sementadong daanan. Kinakailangang huminti ng van sa sandaling makarating ito sa dulo ng sementadong kalsada. Mayroon din siyang confidence na madaling mahahabol ng kanyang sports car ang van. At kung pupuwersahin niyang pahintuin ang van sa pamamagitan ng pagbangga rito, siguradong magtatamo ng pinsala ang kanyang sasakyan. Kahit na parehong mga cultivator na may kakayahang makaligtas sa banggaan sina Daryl at Megan. Ang maliit na batang hostage ng mga magnanakaw ay maaaring masugatan ng husto mula sa napakalakas na impact sa sandaling gawin nila ito. Kahit na hindi nila habulin ang mga magnanakaw, hindi pa rin magagawang saktan ng mga ito ang batang babae dahil ito lang ang kanilang susi para malakabas ng ligtas sa Donghai City. Paano magagawang kumalma ni Megan? Ang gusto lang niyang mangyari ay agad na ma-rescue ang batang babae at mabilis na hulihin ang mga magnanakaw. Sa bagay, ito ang kanyang responsibilidad bilang isang pulis. Nang muli na niyang pupursigihin si Daryl na mas bilisan ang ginagawa nitong pagmamaneho, nilingon niya ang kanyang ulo, agad na napansin ang balikat ni Daryl na puno ng dugo. Dito na siya tumigil, kumagat sa kanyang labi at sinabing, "Okay lang ba ang sugat mo?" Nakaramdam siya ng hiya matapos ma-realize na isa pala si Daryl sa mga nasugatan mula sa pangyayaring iyon. Bakit ko nakalimutang nasugatan din pala siya habang nakatuon ang aking atensyon sa mga magnanakaw? Sa bagay,
Nasugatan siya dahil mas pinili niyang iligtas ang isang kolehiyala na hindi niya kaano-ano. Okay lang naman ako. Pinilit ngumiti ni Daryl habang normal na sumasagot sa tanong ni Megan. Dalawang sasakyan ang umakyat sa bundok ng magkasunod, at hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa dulo ng sementadong daanan paakyat sa bundok. Agad na bumaba ng van ang mga magnanakaw habang hawak ang batang babae. Mabilis na binuksan ni Megan ang pinto ng sasakyan at bumaba suot ang kanyang high heels. Tumingin si Daryl sa backseat at itinago ang blood-drinking sword sa kanyang damyot. Kahit na mahina lamang ang espadang ito, isa pa rin itong sandata na maaari niyang magamit laban sa mga magnanakaw. Napakakulit niyong dalawa. Bakit ba hindi na lang kayo sumuko? Sinisiguro ko sa inyong papatayin ko ang batang ito sa sandaling sumunod pa kayo sa amin. Galit na kumislap ang mga mata ni Lance, habang nanlalamig na nagbabanta kay Daryl. Agad niyang inilagay sa kanyang harapan ang maliit na batang babae, habang inaangat ang kanyang balisong papunta sa leg nito. Makikita ang matinding takot sa mukha ng batang babae. Hindi ito umiyak pero namutla naman ng husto ang kanyang mukha. Sumigaw si Lance habang tumitingin sa kanyang paligid at napansin na napapaligiran sila ng napakakapal na gubat. Dahil sa lalaki at babaeng ito, kaya sila napilitang umakyat sa abandonadong bundok na ito. Kung hindi ay masaya na sana silang nakaalis sa Donghai City, habang maligayang pinaghahatian ang mga ninakaw nilang pera sa bangko. Dalian nyo nang ibaba ang mga hawak nyong sandata. Pakawalan nyo na rin ang batang iyan. Mayroon pa kayong pagkakataon para magbagong buhay. Huwag na sana niyong ipagpatuloy ang paghuhukay sa inyong mga libingan. Mahinahong sinabi ni Megan. Nanlalamig na tumawa si Lance at sinabing, tigilan mo na nga ang mga kalokohan mong iyan. Hindi ako natatakot sa inyong mga pulis, bakit ko pa ba gagawin ang mga bagay na ito kung takot ako sa inyo? Nanginig ang buong katawan ni Megan nang marinig niya ito. Hindi talaga mawawa ang mga pasakit sa isang lipunan. Wala nang ginawa ang mga ito kundi gumawa ng mga kaguluhan at hindi maganda sa kanilang mga kapwa. Hindi na rin natutuwa ang mukhang ipinapakita rito ni Daryl. Umabante siya at tumitig kay Lance habang sinasabing ginagamit mo ang batang iyan bilang hostage habang sinasabi na hindi ka natatakot sa mga pulis. Bilang isang lalaki, nagagawa mo pa rin bang magkaroon ng lakas ng loob para sabihin ito? Ano ba ang gusto mong mangyari? Nagalit dito si Lance. Dito na siya nagkaroon ng homicidal tendencies. Sa loob ng higit isang taon, nakagawa na ito ng higit sa 100 mga heinous crimes, malaki man o maliit kasama ng kanyang mga tauhan. Siguradong maganda ang kalalabasan ng lahat sa ilalim ng kanyang mga plano at utos. Sa mata ng kanyang mga tauhan, siya na ang taong may pinakaperpektong plano na nagturing sa kanila bilang mga nakababata nitong kapatid. Kaya napuno sila ng respeto at paghanga sa taong ito. Pero nagawa pa rin siyang ipahiya ng hayop na binatang ito na nasa kanyang harapan. Bakit? Mali ba ako? Pakawalan mo na ang batang iyan kung mayroon ka pang natitirang konsensya sa pagkatao mo. Pinanatili ni Daryl ang diretsyo niyang mukha habang ipinagpapatuloy ang kanyang paglapit sa mga magnanakaw. Hayop ka! Tumigil ka riyan sa kinatatayuan mo, tumigil ka! Sigaw ni Lance, dito na mabilis na nagliyab ang pagkamuhi sa kanyang mga mata. Ano ang ginagawa ni Daryl? Nababagabag na inisip ni Megan. Punong-puno na siya ng tensyon sa mga sandaling ito. Inisip niyang nawawala na si Daryl sa kanyang katinuan. Paano na lang kung biglang magdilim ang paningin ng magnanakaw na yon at agad nasaktan ang inosenteng bata na kanyang hawak? Dito na ngumiti si Daryl at sinabing, sa totoo lang, humahanga ako sa lakas ng loob mo. Nagawa mong magnakaw sa isang bangko nang may ilang mga tauhan lamang. Pero nakakahiya dahil nagawa mong mang-hostage ng isang batang babae. Alam ko namang gusto nyo lang makatakas, hindi ba? Bakit hindi na lang kaya ako ang gawin yung hostage kapalit ng batang babae na yan? Hindi rito sumagot si Lance habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa sobrang galit. Walang pakialam nang umiti si Daryl at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Kinamumuhian mo ako, hindi ba? Inosente ang batang babae na yan, at wala ka rin kahit na anong hinanakit o sama ng loob sa kanya. Magaling, magaling, magaling. Namula rito ng husto ang mga mata ni Lance, makikita rito ang matindi niyang pagkamuhi kay Daryl. Dahil gustong-gusto na niyang magpa-hostage sa akin, pagbibigyan ko siya. Sumara ng husto ang mga kamao ni Lance,
at huminga sa gitna ng nagingit-ngit niyang mga ngipin. Gusto mong maging bayani, hindi ba? Iniisip mo bang idol ka na ng lahat sa ginagawa mong iyan? Paiyakin kita ngayong araw. Dahan-dahan kang lumapit sa akin, at huwag na huwag kang gagawa ng kahit na ano. Ngumiti si Daryl at ibinuka ang kanyang mga braso para ipakita na wala siyang kahit na anong sandata. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay Lance. Daryl! Naging komplikado ang mukha ni Megan habang sumisigaw ng malakas. Katatanggap-tanggap lang ni Daryl sa isang bala para sa isang hindi niya kaano-anong kolehiyala. At ngayon ay inaalay niya naman ang kanyang sarili para mailigtas ang batang babae na iyon. Hindi ba talaga siya natatakot sa mga ito? Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan habang pinapanood ang paglapit ni Daryl sa mga magnanakaw. Kilala siya bilang isang nakikitira at wala ang kwentang manugang. Hindi yun totoo, isa talaga siyang mabuting lalaki. Paisa-isang naglakad si Daryl palapit kay Lance. 10 metro. 5 metro. 3 metro. Habang palapit ng palapit, pabilis naman ng pabilis ang pagtibok ng puso ni Megan. At noong nasa loob na siya ng 1 metrong layo mula kay Lance, pinakawalan na nito ang batang babae. Natakot ng husto ang batang babae habang mabilis na tumatakbo papunta kay Megan. Kasabay nito ang pagdakma ni Lance kay Daryl at pagtutok ng hawak nitong balisong sa lig ng bago niyang hostage. Nanlalamig ng umiti si Daryl habang binubunot ang kanyang blood-drinking sword na nakatago sa kanyang damit sa tamang oras. Napapula ng kulay dugong liwanag mula sa blood-drinking sword ang kahalati ng kinaroroonan nilang bundok. Hindi na nagawa pang dumilat ni Lance dahil sa napakatinding liwanag na nagmula sa espada. At bago pa man siya makapag-react, nakaramdam siya ng napakatinding sakit sa kanyang wrist. Sumigaw siya ng lakakas noong mabitawan niya ang hawak niyang balisong na bumagsak sa lupa. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang wrist na nagmansa sa espada. Parang baboy na nagsisigaw si Lance habang mabilis na tumatakbo papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Tatandaan kita. Hintayin mo lang ako rito. Hahanapin kita. Sigaw ni Lance habang tumatakbo para mabuhay. Sa loob ng isang iglap, agad na nawala ang 1 dosenang mga magnanakaw sa kagubatan. Hindi na hinabol pa ni Daryl ang mga ito. Dahil noong bunutin niya ang kanyang blood-drinking sword, agad na lumalim ang kanyang sugat sa balikat na naging resulta ng mabilis niyang paggalaw at nakapagpadugo rito ng walang tigil. Hayop! Pinisat ni Daryl ng husto ang kanyang sugat para tumigil ito sa pagdudugo nang marinig niya ang isang misteryosong boses na pumasok sa kanyang isipan. Matagumpay mong in-upgrade ang blood-drinking sword, nasa 2nd level na ito ng category red. Ano? Nag-upgrade ito? Grabe! Maging ang sandatang ito ay maaari ko ring i-upgrade. Ikaw ang sugat mo. Mabilis na lumapit si Megan kay Daryl. Nababagabag nitong tinanong ang tungkol sa kanyang sugat. Okay lang ako. Iling ni Daryl sa kanyang ulo habang mukhang nare-relax. Pero sa totoo lang ay tinitiis lang ni Daryl ang sakit na kanyang nararamdaman. Naapektuhan ang kanyang sugat nang biglaan niyang bunutin ang kanyang blood-drinking sword kanina kaya agad siyang nakaramdam ng napakatinding sakit sa kanyang sugat. Tumango naman dito ang hindi na nagsalita pang si Megan. Pero punong-puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang mga mata nang isakay niya ang batang babae sa sasakyan ni Daryl. Nang makasakay si Daryl sa kanyang sasakyan, agad niyang naramdaman ang napakatinding sakit na nagmumula sa kanyang balikat. Tahimik siyang napamura rito. Mukhang matagal nang nasa loob ng kanyang balikat ang balang tumama sa kanya. Kaya kung hindi pa niya ito magagawang tanggalin, ay siguradong mauubusan na siya ng dugo. Sa halip na paandarin ng sasakyan, tinanggal niya ang nakataling damit sa kanyang sugat at ginamit ang kanyang internal energy para matanggal ang balang nasa loob nito. At noong matanggal ang bala sa kanyang sugat, mabilis na namilipit sa sobrang sakit si Daryl habang punong-puno ng pawis ang kanyang noo. Buwisit! Mabuti na lang at naging isa akong cultivator. Dahil kung hindi, siguradong kanina pa ako nawalan ng malay matapos kong hayaan ang balang ito sa loob ng aking sugat. Nag-alala naman dito ng husto si Megan. Gusto niya sanang tulungan si Daryl pero hindi niya ito nagawa dahil kasalukuyan ng madilim sa kanilang paligid. Natatakot siya na baka mapalala lang niya ang pinsalang tinamo ni Daryl kung hindi niya magagawang makita ng malinaw ang sugat nito.
Kaya wala siyang nagawa kundi panoorin si Daryl na gamutin ang kanyang sarili. At natapos niyang matanggal ang bala, sinimulan ng mag-drive ni Daryl pababa ng bundok. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita na hawak ng maliit na bata ang susi ng kanyang sasakyan. Sinusubukan nitong itali ang pinakatatago-tago nitong manika sa kanyang susi. Na-curious dito si Daryl kaya nakangiti niya itong tinanong ng, "Ano ang ginagawa mo, iha?" Seryoso namang sumagot ang batang babae ng, "Maraming salamat po sa pagligtas ninyo sa akin, kuya. Ito po ang paborito kong laruan. Dinadala ko ito kahit saan man ako magpunta. Ibibigay ko na po ito sa inyo ngayon, kuya. Poprotektahan ka niya sa lahat ng oras." Matapos marinig ang inosente nitong mga salita, nagpakita si Megan ng isang mahinhing ngiti habang hinahawakan ang ulo ng batang babae. Naging matamis at mainit ang mood sa loob ng kanyang sasakyan na para bang hindi sila nanggaling sa isang mapanganib sa sitwasyon. Pero nagtaka rito si Daryl. Inisip niya na baka natakot ng husto ang batang ito matapos makaranas ng isang nakakatraumang pangyayari sa kanyang buhay. Pero mukhang maganda ang ginagawang recovery ng batang babae na ito sa bahagya nitong pagpapanik noong gawin siyang hostage ng mga magnanakaw. Ganito na ba kalakas ang emosyon ng mga bata ngayon? Matapos itali ng maliit na bata ang kanyang manika sa susi ng sasakyan ni Daryl, kinuha ni Daryl ang susi para paandarin ang kanyang sasakyan. Nag-U-turn ang kanyang sasakyan at umandar pababa ng bundok. Dito na mahinang nagtanong si Megan ng, "Saan ka ba nakatira, iha? Alam mo ba ang pauwi sa inyo? Ihahatid ka na namin sa inyo mamaya, ok." Itinaas ng batang babae ang kanyang ulo, at nag-isip sa loob ng isang sandali bago sabihing, "Ibaba niyo na lang po ako sa entrance ng bangko kanina. Mag-isa na po akong uuwi mula roon." "Bakit?" Naalarma rito si Daryl. Naguluhan naman dito si Megan. Itinaas nito ang munti niyang kamay at itinuro ang sugat sa balikat ni Daryl. Nasugatan ng husto si kuya kanina kaya kinakailangan na niyang pumunta sa ospital. Ayoko nang magaksaya pa kayo ng oras ng dahil lang sa akin." Nagpalitan ng tingin sina Daryl at Megan at hindi napigilang magpakita ng mainit na ngiti sa bata. Masyado pang bata ang paslit na ito pero naging mature na siya pagdating sa mga ganitong pangyayari. Siguradong isang biyaya para sa mga magulang nito na magkaroon ng anak na kagaya ng batang ito. Nagpakita ng mainit na ngiti si Daryl habang naantig sa kanyang mga narinig. Hinawakan niya ang manibela gamit ang isang kamay habang hinahawakan niya ang ulo ng bata gamit ang kabila niyang kamay at sinabing, "Ok lang si kuya, ihahatid ka na muna naming sa inyo." Pero nagpumilit sa kanyang sinasabi ang batang babae, "Hindi, dapat ka na pong pumunta sa doktor, kuya." Matapos nito ay nagpaliwanag ang batang babae sa dalawa, "Malapit lang po sa bangko ang bahay namin, kaya po pwede na po akong sunduin ng aking pamilya doon sa bangko. Makinig ka na lang sa kanya. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa staff ng bangko pagdating natin doon." Sabi ni Megan matapos mag-isip tungkol dito. Tumango naman dito si Daryl. Sa mga sandali ring ito nag-vibrate ang cellphone ni Daryl. Isa itong text message mula kay Yvonne, kaya wala ritong naging pakialam masyado si Daryl. Hindi naman ito isang tawag kaya malaki ang tsansa na hindi ito urgent. Sa tirahan ng pamilya Young. Umupo si Yvonne sa sofa habang hawak-hawak ang cellphone gamit ang dalawa niyang mga kamay. Bakit hindi siya nagre-reply sa akin? Napakagat na lang siya sa kanyang labi. Hindi siya sigurado kung bakit pero gusto niya sanang makipag-usap kay Daryl. Matagal na siyang hindi nireply ni Daryl. At naramdaman na rin ni Yvonne na gusto niyang tawagan si Daryl pero hindi niya ito magawa dahil sa hiya niya rito. Samantala, sa entrance papasok sa bangko. Matapos ihatid ang batang babae, nababahalang sumakay sa sasakyan si Megan. Pumunta ka na sa ospital para ipagamot ang sugat na tinamo mo kanina. Bahagya namang ngumiti si Daryl at sinabing, "Okay lang ako. Bakit pa ako pupunta sa ospital? Natanggal ko na rin naman ang bala sa loob nito." Sumimangot si Megan at sinabing, "Hindi po pwede. Paano na lang kung magkaroon iyan ng infection?" Bilang isang pulis, alam na alam niya na maaaring magkaroon ng infection ang isang gunshot wound sa sandaling hindi ito magamot sa lalong madaling panahon. Nagrelax naman sa kabilang banda si Daryl na nagsabing, "Huwag mo nang alalahanin ang isang maliit na sugat na kagaya nito. Hindi, huwag mo itong maliitin.
Nababahalang sinabi ni Megan, bakit nga ba hindi ka nag-aalala para sa sarili mo? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.